Kuya Lingchen, nabalitaan kong kasal ka na. Ang hipag mo ba? Maganda ba siya? Huwag mo siyang tawaging hipag. Hindi siya karapat-dapat. Kuya Lingchen, huwag kang ganyan. Ang kanyang ama, ang kanyang pamilya, lahat sila namatay sa aksidente. Kawawa rin siya. Buti nga sa kanya. Kung hindi dahil sa pesteng ama niya, hindi magiging ganyan ang mukha mo. Kuya Lingchen, nagmamalasakit ka pa rin. Wala akong pakialam. Pinagluto ko si Yaya Liu ng paborito mong sabaw. Tingnan mo kung nagbago ang lasa. Kuya Lingchen, gusto kong subuan mo ako. Zitsya, Senyor Lu, kailan ka pa naging ganyan ka porma? Kung hindi lang sinabi ng kasamahan ko na nandito ka, hindi ko alam na dumating ka na pala. ano ka ba? Dumaan lang ako para sa simpleng check-up. Hindi na kita kinontak. Gusto mong umupo sa opisina ko? Saj, Ano? Bantis ka? hinaan mo boses mo. Ano ang sabi ni Siling Chen? Hindi pa niya alam. Ano ang plano mo? Gusto kong ipanganak ang batang ito. Sa huli, anak ko rin naman siya. Gising na si Kiao Finyo. Si Feeling Chen kong. Senyor Lu, ang bagay na ito sana ay maitago mo para sa akin. Zitsya, hintayin mo ako. Zitsya, ito ang gamot para sa pagbubuntis. Inilagay ko ito sa bot ng bitamina. Ito ay para sa kalahating buwan. Pagkatapos ng kalahating buwan, bumalik ka sa ospital para sa follow-up. Anumang oras, kung kailangan mo ako, hindi ako magpapabaya. Talaga, Yarlu? Anumang oras, kung kailangan mo ako, hindi ako magpapabaya. Talaga, Yarlu? Bakit? Ang sarili niyang asawa ay nasa ospital. Pero hindi niya pinapansin. Sa halip, kasama niya ang ibang babae, at inaalagaan ng husto. Ang ganyang tao, paano pa siya nagkakaroon ng mukha na magpakatotoo rito? Senyor Lu, Yarlu, ito ang problema ng pamilya ko. Wala kang karapatang makialam. At saka, salamat sa pag-aalala mo sa asawa ko. Huwag mong sisihin si Kuya Lingchen. Si Kuya Lingchen, kinansela niya ang board meeting ngayon para lang sunduin ako sa ospital. Tapos nakita niya kayong nagtatawanan ng lalaking iyon. Aano siya hindi magagalit? Miss Kiao, wala akong balak sisihin siya. Miss Kiao ang itatawag mo sa kanya? Kuya Lingchen, Sinyu. Hindi mo kailangang ipagtanggol siya. Isang babae lang naman siya na hindi mapigilan ang sarili kapag nakakita ng lalaki. Yaya Liu, Ay, ayusin mo ang kwarto sa ikalawang palapag na nasisikatan ng araw. Doon titira si Sinyu. Saj po. Masaya ka ba kanina? Hindi, Lingchen. Hindi ganoon ang iniisip mo. Kung hindi, paano? Ganito ba o ganito? Kung hindi, paano? Ganito ba o ganito? Si Lingchen, Anong drama yan? Hindi ba't yan ang gusto mo? umalis ka. Young Master. Ito. Si Miss Yi, bigla raw nag-crave ng fish soup. Ang tagal na niyang nakatira dito. Pero ito ang unang beses na siya mismo ang nagsabi kung ano ang gusto niyang kainin. Hindi ba't ayaw niya na mamandika? Nga po. Pero si Miss Yi, simula nang bumalik mula sa ospital kahapon, mas nag-ingat na sa sarili niya. Mabuti yan. Bakit siya pumunta sa ospital kahapon? Halos himatayin po si Miss Yi kahapon. Ako po ang nagpilit na ipatingin siya sa ospital. Buti na lang mahina lang ang katawan niya. Walang malaking problema. Young Master, si Yaya Liu ang nagpalaki sa'yo, hindi ka niya sasaktan. Mabait na babae si Miss Yi. Huwag mo siyang laging sinisigawan. Zitsya, ito ang gamot para sa pagbubuntis. Ilalagay ko ito sa bot ng vitamins. Ito ay para sa kalahating buwan. Pagkatapos ng kalahating buwan, bumalik ka sa ospital para sa follow-up. mayroon akong isang bote ng gamot dito. Palitan mo ito para sa akin. Ang bagong binuo ng Kiao Medical na pampabagal na lason. Gusto ko ng isang buong bote. Hipag. Miss Kiao, may kailangan ka ba? Nakalimutan mo na ba? Sabi ni Kuya Lingchen, hindi ka karapat-dapat maging hipag ko. Ate lang ang itatawag ko sa'yo. 8. Kung wala ka ng ibang kailangan, pakiusap, umalis ka na. Kakain na ako. Ate, bakit mo naman ako sinasabihan ng ganyan? Taos puso akong humihingi ng tawad sa'yo. Alam ko, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana magagalit kay Kuya Lingchen.
Kung tingin mo ay nakakasagabal ako, bukas. Ngayong gabi na ako lilipa. Huwag kang lilipa. Kung tingin mo ay nakakasagabal ako, bukas. Ngayong gabi na ako lilipa. Huwag kang lilipa. Yezixia, alaga bang iniisip mong ikaw ang may-ari ng bahay na ito? Sasabihin ko sa'yo, sa bahay na ito, mas mababa ka pa sa aso. Si Ling Chen. 3 taon na, kung pwede lang. Gusto ko na sanang kasama sina Papa, Mama at ang kapatid ko mamatay na rin sa aksidenteng yon. Ngayon, gising na ang Miss Kiao mo. Bagay na bagay kayo. Mag-divorce na tayo. Ang ako, hindi na ako magpapakita sa inyo at hindi na ako magiging sagabal. Si Ling Chen, pakiusap palayain mo na ako. Gusto mong kumakas kasama ang Luna yon? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang umasa. Ngayon, ang proyekto sa development zone. Miss Kiao. Yaya Liu, bakit? Miss Kiao. Nahimatay si Miss Yi. Maraming dugo ang nawala. Pakiusa. Dahan-dahan lang. Hindi nagmamadali. Miss, kung malalaman ni Boss Hui, baka magalit siya. Traffic lang sa daan. Bakit ka natatako? Ay, nga pala. Hindi ba sabi ni Papa, mabagal ang epekto ng gamot na yon? Bakit ang lakas ng reaksyon niya? At ang dami pa ng dugo. Hindi ko rin alam yan. Sana walang problema. Huwag po kayong mag-alala, Miss. Hindi ito nahawakan ng iba. Baka nga po si Miss Ye ay mahina ang katawan. Ang gamot na to, kapag nasa ospital na, hindi na matatagpuan. Yizixia. Ano ba ang meron ka para makipaglaban sa akin? Senior Lu, Zixia, gising ka na. May nararamdaman ka bang hindi komportable ngayon? ang bata. Ano na ang nangyari sa anak ko? Zixia, Anong nangyari? ang bata, siya. Sabihin mo na. Hindi na namin nasave ang bata. Zixia, Nasaan siya? Bakit wala pa rin siya? Sandali lang po, Miss. Yung Master C, Sana ay magkaroon ng nasa magandang daan. kalusugan at masayang Sana buhay. ay magkaroon ng Nasa magandang daan. kalusugan at masayang buhay. Young Master, magmadali ka sa ospital. Ang dami ng dugo na nawala kay Miss Yi. Dumating na si Miss Kiao. Boss T. Si Miss Kiao. Magkapakamatay. Zixia, kumain ka ng prutas. Galing kay Yaya Liu. Nasaan si Ling Chen? Sino ba ang nakakaalam kung nasaan siya? Sa piling ng kung sinong babae? Hindi siya dumating. Mabuti na lang at hindi siya dumating. Zixia, hindi ba't gusto mo nang umalis? Sumama ka sa akin. Ang tamis naman ng pag-iibigan ninyo. Anong ginagawa mo rito? Yarlu, linawin mo nga. Ang nakahiga rito ay ang asawa ko. Ikaw na tagalabas, anong karapatan mong makialam? Si Ling Chen, huwag kang maginarte rito, na parang ang galing-galing mo. Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo kung paano mo ginawa si Zixia, na maging ganito. Paano mo pa nagadawang, sabihing asawa mo siya? Ay, nga pala. Hindi ko pa pala kayo kinukumusta sa pagkamatay ng dalawa ninyong anak sa labas. Yezixia, ang tapang mo na ah. Si Ling Chen, Seg. Alam ko na. Sa aming tapat na pag-aalaga at pasensya, naway maging maayos kayo. Naway maging malusog at masaya at maagang. gumaling. Miss, Sai Hui Lincoln siya. Pumunta kay Miss Ye. Ano yon? Ingat po, Miss. Naway maging masaya kayo at maagang gumaling. Sinyoy, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung anong mangyayari kung mahulog ka? Kuya Ling Chen. Ang buhay ko ay dapat kong bayad na sa ate para sa anak sa tiyan niya. Anong sinabi mo? Ako ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Dapat talaga akong mamatay. Sabihin mo na. Tumahimik ka. Pasensya na, Hindi ko dapat tinanong ka ng ganyan. Bakit ka kasama si Yarlu nagkakasama? Narinig ko lang buntis ka sa anak ni Yarlu. Napakagulat naman. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nagalit. Hindi sana nangyari sa
Ano ang pinagsasabi mo? Hindi pa ba malinaw ang sinabi niya? Siling Chen. Yon ang sa atin. Ang sa atin. 8. Kung hindi mo mismo sinabi sa akin, paano ko malalaman? Tama na. Huwag na kayong magsalita. Yezitsia, sa tingin mo maniniwala ako? Ang anak natin, hindi mo sasabihin sa akin. Kung anak natin yan, tatakasan mo ako kasama si Lusiming. Papuntahin mo ang ospital para magdadala ng test report. Talaga bang buntis ang haliparot na yan sa anak ni Kuya Lingchen? Kailangan siyang mawala agad. Siling Chen, bitawan mo ako. Ayoko. Uminom ka? Kaunti lang. Magpahinga ka na sa kwarto. Tatawagin ko si Yaeliu. Yaeliu! Yaya? Dito ako maliligo sa'yo. Ulungan mo akong hubarin ang damit ko. Siling Chen. Isa kang walang hiya. Isa akong walang hiya. Maging pasaway lang ako minsan. Zitsia. Huwag kang sumama sa lunayan. Akin ka. Eight. Kung ako sa'yo, matagal ko nang iniwan ang pamilyang Si. Talaga? Para sa isang lalaking hindi ka mahal. Bakit pa? Kung gayon, dapat mong tanungin si Siling Chen. Bakit niya hinahayaan ang isang babaeng nagmamadaling magpakasal sa kanya na hindi niya pinapansin? At pinipilit pa rin panatilihin ang isang babaeng tulad ko na pasaway sa tabi niya? Ikaw. Miss Kiao, wala akong balak agawin ang lalaki mo. Ang mahalaga sa'yo ay para sa akin, parang isang inunguyang chewing gum. Malagkit at hindi matanggal. Hindi ko papayagan na ganyanin mo si Kuya Lingchen. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Siya ang unang nanakit sa akin. Hindi ako. Yezitsia, kahit magsinungaling ka, dapat may level. Napakabait ni Tsinyue, paano kanya sasaktan? At kahit kahit gusto kanyang saktan. Dahil sa tatay mong nag-drunk driving, dapat mo lang tanggapin. At kahit kahit gusto kanyang saktan. Dahil sa lasing na pagmamaneho ng tatay mo, dapat mong tiisin ito. Siling Chen, pwede kang maging paborito, pwede ka ring maging walang katuwiran. Kung may gusto kang protektahan, pwede mo ba akong palayain? Hindi ba mas maganda ito para sa'yo at sa akin? Gusto mo talagang kumunta sa lalaking yon na may apelidong Lu? Kuya Lingchen. Huwag kang magalit. Kagagaling lang ni ate sa pagkawala ng anak niya kay Yarlu. Sobrang nasasaktan siya. Kaya siya nagkakaganito. Tumahimik ka! Sinabi ko na hindi yon anak ni Yarlu. Yezitsia. May limitasyon ng pasensya ko. Akala mo ba tanga ako? Hindi ko ba kayang mag-imbestiga mag-isa? Paulit-ulit mong sinasabing anak ko yan. Tingnan mo nga, kaninong anak yan? Paano nangyari yan? Hindi to possible. Ikaw ang may gawa nito. Hindi ako. Tama na. Ako ang gumawa ng test. Anong kinalaman ni Tsinyu dito? Huwag ka nang magkunwari. Pinakuha ko kay Liang report. Walang ibang dumaan. May sasabihin ka pa ba? Siling Chen. Maghiwalay na tayo. Seg. Boss, isang mangkok ng beef noodles. Walang coriander. Walang sili. Sage po. Miss, madalas ka bang pumunta rito dati? Boss, hindi ko inakala na naalala mo pa ako. Ang tagal na nating hindi nagkita, dalaga ka na. Pero ang panlasa mo, hindi nagbago. Madalas akong kumain dito noong nag-aaral pa ako. Pagkatapos kong magtapos, hindi na ako madalas pumunta. Naalala ko dati, may isang batang lalaki, madalas kang kasama. Si Sinyo Lu po ba ang tinutukoy nyo? Pa ang apelyido niya ay Lu. Noon, ang tingin niya sa'yo, kinainggitan ng asawa ko. Hindi po ganoon ang nakita nyo. May iba na po akong mahal noon. Kayo ba ng taong iyon? Kasal na? Mabuti kung kasal na. Sige, sandali lang. Iluluto kita ng noodles. Boss Tse, papasok ba tayo? Hindi na. Sa airport na tayo. Ang hirap ng biyahe mo, di ba? Ma'am, nakabalik na rin kayo sa wakas. Magpahinga muna kayo. Halos luto na ang pagkain. Salamat, Yaya Liu. Hindi mo ba kami ipapakilala? Ma, ako po si Tsinyu.
Lumaki po ako kasama si Kuya Lingchen. Hindi niyo na po ba ako natatandaan? Dahil po ba ito? Sa peklat ko sa mukha. Huwag. At sino ng nanay mo? Ganyan lang kaliit na peklat. Anong kinatakpan-takpan mo dyan? Nakatandaan kita. Hindi ba ikaw yung pamangkin ng babaeng yon? Tama na. Ayokong idamay kayo. Sa mga sama ng loob ng nakaraan. Ang pinagtatakahan ko. Sino ang babaeng ito? Hello po, Ita. Ako si... Siya ang asawa ko. Aba tanggalin mo, ha? Nag-asawa ka na pala nang hindi man lang sinasabi sa akin. Anak, medyo komplikado ang mga bagay-bagay dito. Pag-usapan natin yan mamaya. Wala akong pakialam sa kung anong nangyari sa inyo. Pero kasal na kayo, tapos hinahayaan mo pa rin na manirahan sa bahay ang ibang babae at magkunwaring biyenan. Sobrang bastos yan. Sa tingin ko, sinira ka ng katay mo. Ma, Bakit ka pumasok? huwag kang mag-alala. Wala akong interes sa'yo. Kung gayon, bakit hindi ka pa lumabas? Nasa labas si Mama. Si Lingchen. Kailan tayo magdidiborsyo? Ganoon ka ba kadespeado? Baka magbago ang isip mo? Paano kung sabihin kong, Huwag kang magkunwari. Kung makita ka ni Kiaok Sinyue na ayaw mo akong pakawalan ngayon. mamaya na lang, ayaw ni Mama kay Tsinyu, kapag umalis na siya, saka tayo magdidiborsyo. Sa panahong ito, magkasama tayo. Bakit ko kailangang makipagtulungan sa'yo? Pwede kang hindi makipagtulungan, pero ang yarlo mo ay baka mawalan ng trabaho. Kawalang hiyaan. Bago kayo mag-divorce, MRSG, tandaan mo ang lugar mo. Ang mga alahas dito sa tindahan, noong bata pa ako, gustong-gusto ko na. Tingnan natin. Sige po, ma. Ma, Pupunta lang po ako sa banyo. Say, Ang galing naman ng pagkakataon. Gayon, dinala ko ni Kuya Lingchen para bumili ng singsing. Baka raw hindi ko magustuhan, kaya dinala niya ako para pumili. Paano ko naman hindi magugustuhan ang bigay ni Kuya Lingchen? Paano ko naman hindi magugustuhan ang bigay ni Kuya Lingchen? Di ba, Kung wala ka ng ibang sasabihin, mauna na ako. Naghintay pa si mama doon. nasaktan ba kita? Ay? Halos makalimutan ko na. Noong kinasal kayo, wala man lang kayong singsing, di ba? Yizixia. Ano ang panlaban mo sa akin? Huwag mong isipin na dahil tinatawag mo siyang ma, siya na ang nanay mo. Ano ka ba? Huwag kang mag-akala na gusto ka niya, kaya kayang niya kang protektahan palagi. Basta nasa akin ang puso ni Kuya Lingchen. Kayang niya ba kang protektahan habang buhay? bakit mo siya dinala sa ganitong lugar? Dapat ba siyang pumunta dito? Ang kapal ng mukha mo. Ma, Halika, tingnan mo to. Oh, gusto mo ba to? Gusto mo ba to? ma, sobrang mahal nito. Hindi naman ako lumalabas araw-araw. Wala akong pagkakataong magsuot ng ganitong mamahaling alahas. Kung hindi ka lumalabas, hindi mo kailangan. Kung gusto mo, bilhin natin. Maraming pera ang kinikita ni Ling Chen, hindi ba para sa manugang ng pamilyang si Yan? Para ba yan sa mga walang katayuan, mga babaeng ngalanghiya sa labas? Maraming pera ang kinikita ni Ling Chen, hindi ba para sa manugang ng pamilyang si Yan? Para ba yan sa mga walang katayuan, mga babaeng walang hiya sa labas? Ang ganda naman. Ling Chen, maganda ba? Ma, si Tsinyu ang unang kumili nito. Ikaw ang tinatanong ko. Maganda ba? Maganda. Kung maganda, bayaran mo na agad. Hello. Excuse me, mayroon ta bang isa nitong singsing? Flexi, ang singsing na ito ay limited edition namin. Iisa lang po ito. Ang galing. Bagay na bagay ito sa aming Zixia. Ibalot mo para kay Miss Kiao. Ayos lang po. Kuya Lingchen. Kung gusto ni ate, ibibigay ko na lang sa kanya. Hindi mo kailangang ibigay sa kanya. Ang ilang bagay ay hindi sa iyo, kahit anong gawin mo, hindi pa rin magiging sa iyo. Ling Chen, ihatid mo kami pauwi. Ling Chen, tanong ko lang, hindi ka pa ba nakakabili ng regalo para kay Zixia? Nakita ko ang jewelry box niya, alang laman. Anong klaseng asawa ka ba? Ma. Hindi sa hindi ko siya binibilhan, ayaw lang niya. Hindi ko sinasabi sa'yo. Kung wala ako ngayon, ibibigay mo talaga ang singsing na yan kay Kiao Sinyu. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng singsing para sa isang babae? Ma, karawan na ni Tsinyu. Tinanong ko lang siya kung anong regalo ang gusto niya. Sabi niya, gusto niya ng singsing. Babae naman kasi, normal lang na mahilig sa magaganda. Sa tingin ko, hindi naman niya pinag-isipan ng malalim yon. Ikaw ba ang nasa loob ng tiyan niya? Paano mo nasabing hindi niya pinag-isipan ng malalim? Nanay, huwag kang maging mapanghusga sa mga tao. Iba si Tsinyu sa tiyahin niya. Inosente siya. Ikaw nga, huwag kang magkapaloko sa mga babaeng mapanlinlang. Sana lang. Gusto mo? Gusto ko. Mukhang tuwang-tuwa ka diyan. Ah,
Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Nang intriga ka sa harap ng nanay ko. Masaya ka ba? Anong ibig kong sabihin? Nang intriga ka sa harap ng nanay ko. Masaya ka, di ba? Bahala ka kung anong isipin mo. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magpakita ng anumang palilinlang. Si Ling Chen. Ako ang gustong makipag-divorce sa'yo. Ako rin ang nagmungkahi ng dibosyo. Ikaw ang nagpaiwan sa akin para samahan kang magpanggap. Ngayon sasabihin mo na naman na nanlilinlang ako? Na iniintriga ko ang nanay mo at si Kiao Xinyoy? Ano naman ang mapapala ko? Gusto ko nga na kayong lahat ay magkasundo para makaalis na ako sa kulungang ito. Pasok. Young master, young madam. Ito ang bagong lutong sabaw. Inumin nyo na habang mainit pa. Maganda ito sa katawan. Salamat, Yeliu. Ito ay espesyal na ipinag-utos ng madam. Sabi ng madam, ang young master at young madam ay kailangan magpalakas ng katawan para mas maaga siyang makakarga ng isang malusog na apo. Sabi ng madam, ang young master at young madam ay kailangan magpalakas ng katawan para mas maaga siyang makakarga ng isang malusog na apo. Yeliu. Ano ba ang sinasabi mo? Sige na. Naiparating ko na ang mensahe. Hindi ko na kayo guguluhin. Si Ling Chen. Sa tingin ko, hindi na natin dapat lokohin ang nanay mo. Bakit? Hindi ka nabili na milyon-milyong singsing, pero isang mangkok ng sabaw lang, nabili ka na? Alam mo naman, ang nanay ko ay ang kapatid ko lang ang mahal. Mula noong bata pa ako ay hindi ko naramdaman kung ano yung pagmamahal ng ina. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ko yun sa nanay mo. Bakit namumula ka? Anong nangyari? Bakit namumula ka? Anong nangyari? Hindi ko alam umiikot ang ulo ko. Si Ling Chen. Nandito ako. Gusto kong maging okay tayo. Gusto kong magkasama tayo. Magkakatotoo ka. Malinaw ang isip ko. Sinyo Lu. Anong tawag mo sa akin? Si Sinyo Lu at ako hindi katulad ng iniisip mo wala kaming nangyari. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang resulta ng ENA test. Hindi sa kanya ang bata. Talagang hindi sa kanya. Tignan mo muna kung sino ako. Ikaw ang si Ling Chen ko. Gising ka na. Kung gising ka na, kumain ka na walang dapat mahiya kahapon gabi. Hindi ko alam kung sino. Tama na. Nanay? Zixia, kumusta ang tulog mo kagabi? Dati, ikaw ang pinakaunang gumising. Ngayon, ikaw na ang pinakahuli. Napagod ka ba kagabi? Pinagluto ko si Yaya Liu ng masarap para sa'yo. Hindi po. Ma, Ling Chen, sa susunod, dahan-dahan lang. Narinig mo? Ma, hindi ba ikaw ang nagmamadaling magkaapo? Siyaw mo. Iyong bagay na yon, ano na ang desisyon mo? Miss Kiao, anong bagay? Huwag kang magkunwaring tanga. Kailangan mo lang na ang mga tao mo ay makipaglaro sa akin. Pagkatapos, lahat ng pera ay sayo. Wala akong kukunin kahit piso. Pero itong si Ling Chen, hindi siya basta-basta magpapatalo. Kapag tapos na ang palabas at sinimulan niya akong imbestigahan, baka mawalan pa ako ng buhay. Mahirap ang negosyong ito. Anak ako ng pamilyang Kiao. huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ka mahahanap ni Si Ling Chen. Ang pera, Bibigyan pa kita ng karagdagang 2 milyon. 5 milyon. Sides, 5 milyon. Miss Kiao, magandang pakikipagtulungan. Pasok. Yarlu. Hindi. Boss Kiao JR, kumusta ka? Sino ka? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sabihin sa'yo, marami akong alam na sikreto. Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong ibenta sa'yo ang isang impormasyon. Impormasyon. Kilala mo ba si Monsieur? Sinong Missy? Si Yezisia, Monsieur. Ano ang gusto mong sabihin? May nag-utos sa akin na gawin ang isang bagay. Pero ang bagay na ito ay makakasakit kay Monsieur. Pero bakit ko naman paniniwalaan ka? Ako, si Xiao Mo ay isang negosyante lang. Sa akin, interes lang ang mahalaga, walang paninindigan. Paano kung ang impormasyong ibibigay mo ay fake? O kaya, hindi mo talaga alam ang impormasyong ito? May posibilidad nga yan. Kaya ikaw ang bahala. Gaano kalaking panganib ang handa mong harapin? Magkano ang gusto mo? 2 milyon. Para maging magkaibigan tayo. Sanky Flower. Kung sakaling bumalik ka sa pamilyang Kiao. Sanky Flower. Kung sakaling bumalik ka sa pamilyang Kiao. Hindi ako babalik. Ililipat ko na sa'yo ang pera ngayon. Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo kay Zixia? Ah, yan? Huwag kang magmadali.
Pagdating ng panahon, ako mismo ang magsasabi sa'yo. Teka. Ako, si Xiao mo, ay may integridad sa aking mga ginagawa. Ang ENA test report na yan, bukod sa'yo, may iba pa bang humawa? Wala po, Boss Chi. Nang dinala mo ang report sa aking mesa noong araw na yon, may iba pa bang pumasok sa opisina ko? Nasa meeting po kayo noon. Pagkatapos kong ilagay ang report, hinanap ko na po kayo. Hindi ko po alam kung may iba pang pumasok pagkatapos. Sige, naiintindihan ko. Pakuha ka ng bagong report sa ospital, at dalhin dito. Hindi, ikaw mismo ang kukuha. Bago mo ako makita, huwag mo itong ibigay kahit kanino. Sarge po. 8. Miss Kiao, ano yon? Pwede ba tayong mag-usap? Wala na tayong dapat pag-usapan. Alam kong mali ako noon. Humihingi ako ng tawad. Nakahanda na akong lumipa. Kaya, Alam kong ayaw mo akong patawarin. Pero, mayroon akong tungkol kay Yarlu. Gusto kong sabihin sa'yo. anong pakulo na naman yan? Maglakad-lakad tayo. Sa totoo lang, may isa pa akong kuya. Miss Kiao, wala akong interes sa mga problema ng pamilya mo. Paano kung sabihin kong si Yarlu ang kuya ko? Miss Kiao, hindi mo naman siguro ako pinapunta rito para lang sabihin sa akin yan, di ba? Sa tingin mo ba maniniwala ako? Kapatid ko siya sa ama. Paano mangyayari yon? Ang bagay na ito, hindi ko talaga balak sabihin kahit kanino. Kung malalaman ito ng iba, kami ng nanay ko, ay habang buhay na tatawaging kabi. At isang anak sa labas, tulad ng tiyahin ko. Anong silbi ng pera? Hindi ka pa rin ba pinagsitsismisan at nilalait ng iba araw-araw? Kung gayon ngayon, bakit mo pa sinasabi sa akin? Dahil ikaw, hindi mo na makikita ang araw bukas. Misye, kumusta? Sino ka? Ako ang bumihag sa'yo, at ako rin ang magliligtas sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Misye, sandali lang. Magsisimula na ang palabas. Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa kanya? Ang ganda-ganda niya, kailangan ko siyang magpaalam. Gusto mo to. Pagkatapos ng lahat, pwede mo siyang paglaruan. Sige, kakapit ako sa kanya. Paano ka nakakasigurado na si Lingchen ang pipiliin mo, at hindi siya? Siyempre. Sa paningin ni Kuya Lingchen, wala siyang halaga. Kung gayon, abangan ko yan. Kulang na sa oras. Miss Kiao. Pasensya na. Ngayong quarter, maganda ang performance ng lahat, lalo na sa medisina. Hindi maganda, Boss Chi. Sina Miss Kiao at Missy, kinid na. Ano? Tara. Sa wakas, dumating ka na. Ginawa ko na ang sinabi mo. Ang 10 milyon ay nasa lugar na sinabi mo. Mag-isa lang ako. Nasaan sila? Huwag kang magmadali. Pero ano? Isa lang ang pwede mong iligtas. Ang lakas ng loob mo. Hindi mo ba ako kilala? Young Master Tsi, may bomba sa parking lot. Isa lang ang pwede mong iligtas. Kung sino ang pinili mo, siya ang dalhin mo. Kung gusto mong iligtas silang dalawa, mapipilitan akong pasabugin ang bomba para kayong tatlo, walang makakaalis. Kung ililigtas ko ang isa sa kanila, anong mangyayari sa isa pa? Pagkatapos ninyong umalis ng ginang na pinili mo, natural, pasasabugin ko ang bomba. Ang hindi mo pinili, mamamatay. Pera lang ang habol mo. Marami ako. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo ang presyo mo. Boss Tsi, inaabangan ko ang pipiliin mo. Naubos na ang oras. Bilisan mo, pumasok ka na. Sinyu. Kuya Lingchen, alam kong ililigtas mo ako. Sinyu, huwag kang umiyak. Nandito na ako para iligtas ka. Kung gusto mong iligtas silang dalawa, mapipilitan akong pasabugin ang bomba. May gusto ka pa bang sabihin? Bago ka pa dumating, sinabi na sa amin ng lalaking iyon na isa lang ang maililigtas mo. Tama ba? Tama. Kailangan ko pa bang magsalita? Kuya Lingchen, Babalik ako. Zizia. Zizia.
Senior Lu, bakit ka nandito? Umalis ka na. Delikado dito. Nandito ako para iligtas ka. Huwag mong kalagan. May bomba dito. Mamamatay ka dito. Nag-alala ka ba sa akin? Anong oras na ba ngayon? May oras ka pa para sabihin yan? Manalig ka sa akin. May liligtas kita rito. Alam ko naman, hindi ako pipiliin ni Ling Chen. Pero masakit pa rin ang puso ko. Yazitsya. Tapos ng lahat. Sumama ka sa akin. Sedge na? Yezitsia. Kuya Lingchen, Ano ba talagang nangyari ngayon? ang ibig mong sabihin. Ikaw as si Yezitsia, paano kayo nakidnap? Ngayon, inaya ko si ate na magkape. Habang nasa daan kami. Sabi ni ate bababa siya para bumili ng kung ano. Pero ang tagal niya nang hindi bumabalik. Natakot ako na baka may nangyari. Kaya bumaba ko para hanapin siya. Tapos, may tumakip na sa akin. Sinyo. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Huwag mo akong bigin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ngayon sa garahe, bakit hindi mo muna iniligtas si Ed? Kung alam ko lang na ganito, mas mabuti pang namatay na lang ako doon. Kaysa pagdudahan mo ako ng ganito. Hindi. Ayoko rin naman, pero yung mga taong yon, hindi ko mahanap ang anumang impormasyon. Para siyang naglaho na parang bula. Ang makakagawa niyan, maliban sa pamilyang Si, ay ang pamilyang Kiao lang. Kuya Lingchen, mayroon akong sikreto na matagal ko nang tinatago sa'yo. Ano yon? Naalala mo pa ba yung doktor na malapit kay ate? Lu Siming. Siya ang kapatid ko. Siya ang tanging tagapagmana ng Kiao Corporation. Boss Tse, ito na po ang hinihingi ninyong ulat ng pagsusuri. Imbestigahan mo. Gusto kong malaman kung sino talaga itong si Lu Siming. Opo. Asa ka? Alamin mo ang mga ginawa niya ngayong araw. Opo. Siguradong imbestigahan ni Si Lingchen si Lu Siming. Makialam ka at tigilan mo. Huwag mong ipaalam ang kinaroroonan niya. Ang BTCA na yan na si Yezixia, siguradong dinala na siya na mabait kong kuya. Hindi dapat sila mahanap ni Si Lingchen. Miss Kiao, Naglakas loob ka pang bumalik. kayo po ang aking malaking kliyente. Binibisita ko po kayo. Hindi ba dapat lang? Tatanungin kita. Nasaan si Yezixia? Ang ipinagawa ko sa'yo, bakit hindi mo natapos? Ginawa ko naman lahat ng utos mo. Kaso lang, nagkaroon ng kaunting aberya sa huli. May dumating para iligtas siya. Gusto ko sanang. Pero nang makita kong kapatid mo pala, paano ko magagawa yon? Tingin mo ba tanga ako? Paano nalaman ni Lu Siming ang balita? At ililigtas? Nakakatawa, kapatid ko nga siya. Pero hindi pa siya bumabalik sa pamilyang Kiao. Saan siya kukuha ng tao para iligtas? Miss Kiao, hayaan mong paalalahanan kita sa huling pagkakataon. Ano man ang naging resulta, mahalaga ba? Anong ibig mong sabihin? Miss Kiao, hayaan mong paalalahanan kita sa huling pagkakataon. Ano man ang naging resulta, mahalaga ba? Anong ibig mong sabihin? Ano man ang mangyari, ang palabas na pinagawa mo sa akin, nakipagtulungan ako. Kung hahanapin ako ni Si Lingchen, ikaw ang una kong isusumbong. Kaya, Miss Kiao, ako na ang masama, kaya panindigan mo na ako. Babalik ako. Tapos ng lahat. Sumama ka sa akin. Sedge. Senior Lu, Zitsya. Gising ka na. nasaan ako? Ito ang bahay ko. Inimbitahan na kita deti. Hindi ba't lagi kang tumatanggi? Ngayon, hindi ka na siguro makakatanggi, di ba? Umupo ka muna. Kukuha lang ako ng tubig para sa'yo. Senior Lu, bakit ka nandoon kahapon? Nagkataon lang na napadaan ako. Pero yung lalaking namumuno kahapon, may sinabi siya sa akin. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya. Missy, Maghintay ka lang sandali. magsisimula na ang palabas. Zitsya. Ano sa tingin mo ang ibig niyang sabihin? Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko ang lahat ng ito ay parang planado. Ang sinabing lalaking yon ang sinabi ni Kiao Xinyue at ang pagdating mo. Senior Lu, wala ka ba talagang alam? Huwag mo nang isipin. Ako, isang hamak na doktor lang. Ano naman ang malalaman ko? Kapatid ka ni Kiao Xinyue, di ba? Paano mo nalaman? Inimbitahan ako ni Kiao Xinyue. May sasabihin daw siya tungkol sa'yo. Ito yon? Ako nga. Pero ayoko. Hindi ko kailanman. Ikinabuhay ang pagiging ito. Hindi noon. At ayoko rin sa hinaharap.
Zitsia, iba ako sa kanila. Wala akong ganoong background. Wala rin akong ganoong komplikadong problema. Alagaan kitang mabuti. Magkasama tayong mamuhay ng maayos, di ba? Senior Lu, sa totoo lang, magulo ang isip ko ngayon. Alam ko. Bibigyan kita ng oras. Sana lang makalimutan mo si Feeling Chen. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nang umalis siya kasama si Kiao Xinyu, wala na akong anumang pag-asa sa kanya. Agod na lang talaga ako. Wala nang lakas para magmahal pang iba. Director, pinapatawag niyo po ako? Doc Lu, umupo ka. Doc Lu, 6 na taon ka na rito sa ospital. Di ba? 6.5 taon na po. Sa totoo lang, malaki ang pasasalamat ko sa iyo. Sa loob ng maraming taon, sinamahan mo ang ospital sa hirap at ginhawa. Sa pinakamahirap na panahon ng ospital, hindi mo kami iniwan. Isa po kayong mabuting doktor. Sa ilalim ng inyong pamumuno, nagampanan ko ng maayos ang propsyon ko bilang doktor. Doc Lu, hindi ako isang mabuting direktor. Ibig niyo pong sabihin, Bukas, hindi ka na kailangang pumasok. hindi. Bakit po? Si Boss C ng C Corporation, bumisita rito kanina. Sabi niya, kung hindi ka alis, hindi na raw makakapagpatuloy ang ospital na ito. Alam mo naman, hindi ko kayang kalabanin ang C Corporation. Bakit ang aga mo yata ngayon? Para mas maaga kitang masamahan. Ano ka ba naman? Kailan pa ba nagawang iwan ni ER Lu ang kanyang mga pasyente? Zitsia. Gusto kong bumalik sa pamilyang Kuyao. Zitsia. Gusto kong bumalik sa pamilyang Kuyao. Hindi ba't sinabi mo ayaw mong mabuhay sa ganitong pagkatao? Ayaw ko naman, pero wala akong choice. Gusto ko lang ang tahimik na buhay. Pero si Feeling Chen, hindi niya ako pinapayagan. Sa pagiging doktor ko lang, kahit 10 buhay pa akong magsumikap, hindi ko pa rin siya makakalaban. Naiintindihan mo ba? Senior Lu, magpakalma ka muna. May nangyari ba ulit ngayon? Ginulo ka ba ulit ni Xiling Chen? Malinaw ang isip ko. Napakalinaw. Lalaki ako. Ayaw kong patuloy na siyang maghari sa akin. Hindi mo naiintindihan. Kung hindi ako babalik sa pamilyang Kiao, hindi ko siya makakalaban magpakailanman. Bakit mo kailangang makipaglaban sa kanya? Bakit? Hindi ka dati ganito. Hindi ako dati ganito. Kung bumalik sana ako sa pamilyang Kiao ng maaga, kung kinilala ko sana ang tatay ko ng maaga, noong pinilit ni Feeling Chen na dalhin ka palayo, nahadlangan ko sana siya. Hindi ganun ang nangyari. Zitsia. Baka hindi mo maintindihan. Pero bigyan mo ako ng 2 buwan. Sisiguraduhin kong maayos ko lahat ng problemang ito. Naayos ko ng lahat. Senior Lu, Matagal na tayong hindi nagkita, Kiao Siming. Matagal na tayong hindi nagkita, Kiao Siming. Huwag kang masyadong magyabang. Sa panahon ngayon, hindi ako nangangahas na magyabang. Dahil nakita mo na ako rito, sasabihin ko na rin sa'yo ng diretsahan. Si Zitsia ay kusang loob na sumama sa akin. Hindi na siya babalik sa'yo. Ang nag-iisang anak ng Kiao Medical, nagnanakaw ng asawa ng iba. Bakit? Kailangan ko pa ba ng pahintulot mo para iuwi ang sarili kong asawa? Hindi na ako ang maliit na doktor na nawalan ng trabaho dahil lang sa isang salita mo. Xiling Chen, nagpapasalamat ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman na ang kapangyarihan at pera ay napakahalaga pala. Huwag kang masyadong magkasalamat. Pero may ipapayo ako sa'yo. Ang pagunlad ng Kiao Corporation sa loob ng maraming kaon ay dahil sa pahintulot ko. Mukhang panday tayo. Pero sa totoo lang, Huwag kang masyadong mayabang. Ang resulta ang magpapatunay. Sig. Pero bago dumating ang resulta, ang mga gamit ko, gusto ko munang iuwi. Hindi mo ba siya kayang respetuhin? Tao siya, hindi laruan. May lakas ka ba ng loob na imitahin ako sa bahay mo? Hahayaan ko siyang pumili. Kung ayaw niyang sumama sa akin, hindi ko na siya guguluhin. bakit ikaw? Nasaan si Senior Lu? Nandito ako. Bakit? Ayaw mo ba akong makita? Hindi ako sasama sa'yo. Ayoko nang makipaglaro sa'yo. Ayoko nang magpanggap. Bilisan na natin, tapusin na natin ang divorce. Anong sinabi mo? Yang Master C, madidismaya ka. Huwag kang magmadali. Gusto mo lang makasama siya. Bakit? Ikaw lang ba ang pwedeng makipaglambingan kay Kiao Senior? Yarlu, tingnan mo. Nagseselos siya. Xiling Chen, hindi ka ba titigil? Pakawalan mo na ako. Sig. Pero medyo seloso ako. Ayaw kong makita ang asawa ko na may kasamang iba. Ikaw si Yarlu. Isa lang sa inyo ang palalayain ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba alam? Nag-usap lang kami at nawalan na ng trabaho si Lusiming. Pala sinabi mong babalik ka sa Kiao Corporation. Hindi mo siguro iniisip na kapag bumalik siya sa Kiao Corporation, kaya niya akong kaluni. Zitsia. Ang C Corporation at Kiao Corporation. Sino sa tingin mo ang mananalo? Saj, sasama ako sa'yo. Alayain mo siya. Zitsia.
Zixia, nakabalik ka na. Ma, Gabi na, kailangan na niyang magpahinga. Bukas na lang natin pag-usapan ng lahat. Masaya ka ba nitong mga nakaraang araw? dahil sa'yo. Halos mamatay ako sa garahe. Nakawala ako sa kapahamakan. Kaya syempre masaya ako. Huwag kang magkunwari sa akin. Siya ang nagplano ng kidnapping. Kaya niyang saktan ka. Mula simula hanggang ngayon, si Sinyu lang ang nasasaktan. Kahit pa may nagplano. Hindi malilinis ang pangalan ng sinyo mo. Talaga, Si Ling Chen. bumalik ako para hanapin ka noon. Hindi ko rin alam kung bakit. Noon, gusto talaga kitang iligtas. Sana nagsalita ka. Paano ako magsasalita? Para lang mapahiya? Kung nagsalita ka lang, ililigtas kita. Nakakatawa naman. Si Ling Chen, hindi ako nagsalita. Kaya hindi mo ako ililigtas? Iniligtas ni Sinyu ang buhay ko noong bata pa kami. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kung nagsalita ako, hindi ka pa rin ba niya iniligtas? Nang ihatid ko si Sinyu noon. Pagbalik ko, naisip ko, nabayaran ko na ang utang ko kay Sinyu. Kahit pa sumabog ang garahe na ito, handa akong mamatay kasama ka. Si Ling Chen, huli na. Ang utang mo kay Kiao Xinyu kailangan mong bayaran. Ang utang ko kay Sinyo Lu kailangan ko ring bayaran. Hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Pero, hindi niya ako sasaktan. Boss Chi, Bakit? kakausap ko lang, ang proyekto ng amusement park sa development zone ay naaprubahan na. Sige, ayusin mo na ang pagsisimula ng trabaho. Saiji, alis na ako. Sandali, kumusta ang sitwasyon ng Kiao Corporation kamakailan? Huwag po kayong mag-alala, Boss Chi. Ang Kiao Corporation, ako mismo ang patuloy na nagbabantay. Pero mukhang kamakailan, hindi na sila plano makipagtulungan sa Gu Corporation. Ang estilo ni Boss Kiao Gelar at ni Boss Kiao ay magkaiba. Sa loob ng kumpanya, mayroon pa ring ilang empleyado na hindi sumasang-ayon. Gu Corporation. Ganito. Ang mga kumpanyang ayaw makipagtulungan sa Kiao Corporation kamakailan, ipag-utos mo, ang C Corporation ay handang makipagtulungan sa lahat. Ang presyo ay doblehin mula sa orihinal nilang itinakda. Boss Chi, ang mga maliliit na kumpanyang iyon, ang kanilang kalidad ng produkto at produksyon ay hindi may hahambing sa mga kumpanyang kasalukuyan nating kapartner, lalo na kung double ang presyo. Ayos lang. Ang mga kasalukuyan nating kapartner ay tuloy pa rin. Ang mga bagong bagay na iyon, pagdating nila, diretso na lang itapon. Ang kaunting kakalugi na ito ay balewala. Gusto kong malaman ni Kiao Siming kung sino talaga ang masusunod. Hindi ka ba nagtataka? Kung bakit ang aga kong bumalik? Ano naman ang pakialam ko? Wala naman akong kinalaman dyan. Susunduin ko si Sinyu mamaya. Ah, Malungkot ka. bakit naman ako malulungkot? Zixia, Itinuring ko talaga si Sinyu na parang kapatid. Dahil siguro sa akin noon, nasaktan kita. Pero ipinapangako ko, mula ngayon, lalayuan ko na siya. Si Ling Chen. Kung naisip mo lang sana yan noon pa, hindi sana tayo umabot sa ganito. Pagkatapos ng pagdukot na yon, doon ko lang nalaman, gusto kitang panatilihin sa tabi ko. Hindi na ito para sa tinatawag na pagtubos. Zixia, Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon, please. Saj, Sinyu, Susunduin ka namin ni Zixia. Sabi ng doktor, baka kailangan ko pa manatili dito ng matagal. Ang tagal mo nang hindi bumibisita sa akin. Natanong ko na ang doktor bago ako pumunta. Sabi niya, hindi naman malala ang mga galos mo. Pwede ka nang magagaling sa bahay. Marami akong trabaho. Si Zixia na ang bahala sa'yo sa bahay. Kuya Ling Chen, may gusto akong sabihin sa'yo ng sarilinan. Pwede ba? Pwede ba? hintayin ko na lang kayo sa labas. Sinyu, Dati, Kuya Ling Chen, pwede mo ba akong pakasalan? ako, Ikaw si Zixia, ama. Kayo po si? Ako ang ama ni Sinyu. Magandang araw po. Miss Ye, hindi ko alam kung alam mo, ang nakaraan ng anak ko at niyang Master Chi. Magkasama silang lumaki. Ang nakaraan nila may narinig na rin ako. Pero, wala akong pakialam sa nakaraan ni Si Ling Chen. Ang nakaraan nila may narinig na rin ako. Pero, wala akong pakialam sa nakaraan ni Si Ling Chen. Miss Ye,
Matalino kang tao. Kaya sa matalinong tao. Hindi na ako magkapaligoy-ligoy pa. Sige po. Bagamat mas gusto ko sana, na si Siming ay makapag-asawa ng isang babaeng kapareho ng kanyang estado at posisyon. Pero bilang ama, kung pumayag ang mga bata, hindi na ako makikialam pa. Kung alis ka lang sa kasal na ito, hindi ba't magiging masaya kayong apa? Tito Kiao, bilang kaibigan ni Senior Lu, masaya ako na mayroon siyang ama na nag-iisip para sa kanya. Pero, hindi ako isang manika na pwedeng pagpilian. May sarili din akong damdamin. Kung totoo ang sinasabi mo na magkasama si Xiling Chen at ang anak mo at ako naman at ang anak mo, dalawang magkasintahan na hindi nagmamahalan, hindi magiging masaya. Ang kaligayahang ito, sa simula pa lang, ay hindi nakabatay sa pag-ibig. Bukod pa rito, wala ka talagang pagpipilian. Miss Ye, may intindihan mo rin. Ling Chen. Tito Kiao. Bakit nangyari ito? Noong huling nagising si Xinyue, hindi maganda ang kanyang kalagayan. Mula nang ibalik mo siya dito, malaki ang kanyang ipinagbuti. Siguro ngayon, na-stress na naman siya. Kuya Ling Chen, huwag mo akong iwan. Okay. Sige, pinapangako ko sa'yo, hindi kita iwan, pakakasalan kita. Paano si Ed? Anong mangyayari kay Ete? Kakausapin ko siya. Ginang Tsi. Bakit mo ako biglang tinawag ng ganyan? Utos po ni Sir kagabi. Huwag na raw po kayong tawaging Miss Ye. Ano nagiging ganoon kabilis magbago ang isang tao? Ginang Tsi. Yaya Liu, salamat po sa pag-aalaga ninyo sa akin nitong mga nakaraang araw. Ano ka ba, ganoon ka magsalita? Tungkulin ko lang naman yan. Umuwi ba si Xiling Chen kagabi? Hindi po umuwi si Sir kagabi. Pagbalik niya, sabihin mo sa kanya, puntahan niya ako sa kwarto. May sasabihin ako sa kanya. Nitong mga nakaraang araw, pag uwi ni Sir, palagi niyang tinatanong kung nasaan kayo. Siguro hindi ko na kailangan pang sabihin. Talaga? Umuwi na siya. Uminom ka. Buong gabi ka sa ospital kagabi. Kasama siya. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Wala. Kailan tayo? Ayusin na natin ang papeles ng dibosyo. Samahan mo pa ako ng isang gabi. Bakit ka nakadalaw ngayon? Maaga natapos ang meeting ko ngayon, kaya naisipan kong bisitahin ka. Hindi ka pwedeng kumain ng puffed food. Sabi ng doktor, bawal sa unang 3 buwan. Katatapos ko lang ang 3 buwan. Bumili ako ng isang bag para matikman. Ang katawan mo, hindi na pwedeng mapagod pa. Kailangan mo pa ring mag-ina. Ang dati mong ugali sa trabaho, bakit hindi pa rin nagbabago? Ikaw, kung hindi mo inisip ang sarili mo, dapat isipin mo rin ang anak mo, di ba? Paano mo naman nalaman na lalaki? Doktor ako, di ba? Hay naku, hindi na talaga magbabago ang ugali mo sa trabaho. Huwag mo na akong pag-usapan. Kumusta ang kumpanya mo kamakailan? Noong una kong hawakan, ang mga lumang empleyado ng kumpanya, natural lang na may pagtutol sila. Sa paglipas ng panahon at dahil na rin sa ilang malalaking kasunduan na natapos, wala na silang reklamo. Nga pala, kailan ang susunod mong prenatal check-up? Sasama ako sa'yo. Makakabalik din ako sa ospital para tignan. Saj, Kumusta ang takbo ng Kiao Corporation kamakailan? Magaling ang ginagawa ni Boss Kiao, Jular masasabi kong magaling siyang pinuno. Ang benta ng Kiao Corporation nitong nakaraang buwan ay dumobo. Ang stock market nila ay puro pula. Ibig sabihin, si Kiao Siming ay maganda ang takbo sa Kiao Corporation. Opo, kapag may nagawa ka, natural lang na magkakaroon ka ng autoridad. Ang mga manager na kumontra sa pagkuha niya ng posisyon ay halos lahat ay napasuko na. Gayon, ang kanyang impluensya ay mas malaki pa kaysa kay Boss Kiao SR. Kung wala siyang problema sa loob ng kumpanya, dapat may problema siya sa labas. Ang ibig niyo pong sabihin, Gagawin nating bumagsak ang Kiao Corporation. Mas maaga, mas mabuti. Boss Che, Kiao Corporation yan. Kung pababagsakin natin ang Kiao Corporation, malaki rin ang mawawala sa atin. Baka makinabang lang ang ibang kumpanya. Hindi po sulit.
Ayoko lang makita ang pagmamayabang niya sa pag-ibig. Simula ngayon, ang lungsod na ito ay para lang sa mga si. Ako, si Siling Chen, hindi na ako magbibigay ng kahit ano sa kanila. Opo, Boss Chi. Kuya Ling Chen. Uminom ka. Kakatapos lang ng business dinner. Sige, humiga ka muna. Igagawa kita ng honey water. Sinyu, okay lang. Walang anuman. Heto, honey water. Salama. Mag-asawa na tayo. Huwag ka nang mahiya. Pwede ba akong manatili ngayong gabi? Patawad. Okay lang. Nag-alala lang ako sa'yo. Ang dami mong nainom ngayon. Baka masama ang pakiramdam mo mamaya. Kuya Ling Chen. Zitzia. Kuya Ling Chen. Gising ka na. Kagabi. Sinyu. Hindi ba nagkasundo na tayo? Iniligtas mo ako. Tapos, dahil sa akin, kinidnap ka. Kaya pumayag akong magpakasal sa'yo. Kapatid lang ang turing ko sa'yo. Bakit mo ginagawa to? Ano bang sinasabi mo? Hindi ba nagkasundo na tayo? Mag-asawa tayo pero magkahiwalay ng kwarto. Sa labas, mag-asawa tayo. Sa bahay, magkapatid tayo. Kagabi. Ikaw ang yumakap sa akin at ayaw akong kaalisin. May inihalo. Sa tubig na yan. Hindi ako. Hindi ako. Pagkatapos mong bumalik sa kwarto kagabi, pinagtimpla kita ng honey water. Pero naubusan ng pulot sa galapon. Kaya pinakuha ko si Yaya Liu ng bago. Si Yaya Liu ang nagtimpla ng tubig at ibinigay sa akin. Yaya Liu. Si Yaya Liu ang nagtimpla ng tubig at ibinigay sa akin. Yaya Liu. Impossible. Kuya Ling Chen. Kahit gaano pa ako kababa, hindi ko magagawa yan para pilitin ka. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Yaya Liu. Young Master, bakit niyo po ako pinapatawag? Nilagyan mo ng gamot ang inumin. Young Master, Bakit? naawa po sa inyo ang madam, kaya ibinigay niya sa akin ang gamot. Para raw po matulungan ko kayo. Pinabayaan ko na si Zitzia at ang sarili kong damdamin. Hindi ko na pwedeng pabayaan si Tsinyu. Yaya Liu. Ikaw ang naggalaki sa akin. Mas matagal tayong magkasama kaysa kanino man. Sa susunod na mangyari ito, huwag mo nang gawin yan. Kuya lang ako ni Tsinyu. Gagaling din siya. Mag-asawa rin siya. Boss Kiao JR, may problema. Huwag kang magmadali. Ano yon? Ang Linbi Pharmaceutical at Hongfa Pharmaceutical ay biglang gustong tapusin ang pakikipagtulungan sa atin. Paano nangyari yon? Pirma na ang kontrata. Nga, pirma na ang kontrata. Pero pinipilit pa rin nilang tapusin. Paano ang bayad sa paglabag sa kontrata? Sinabi ng dalawang kumpanya, handa silang magbayad ayon sa kontrata. Hindi tama yan. May mali rito. Boss Kiao JR. Sabihin mo, Ang Boss Kui ng C Corporation ay nagpahatid ng mensahe sa inyo. anong mensahe? Boss Kui. Bilisan mo. Sabi ni Boss Kui, kung ayaw niyong bumagsak ang Kiao Group, mas mabuti pang lumayo kayo kay Miss Ye. Alam ko na. Nakakatawa. Kung hindi makuha sa ganda, idadaan sa panlalamang. Anong klaseng lalaki yan? Pumunta ka at sabihin mo sa kanya. Una, hindi ko iwan si Zisya. Pangalawa, hindi rin hahayaan ng Kiao Corporation ang hamak na taong yan. Nasirain ito. Walang alam sa sarili. Tingnan na lang natin. Miss Kiao, Bakit ikaw? nabalitaan ko raw na si Miss Kiao ay naghahanap ng lalaking magaling sa kama at handang magbayad ng malaki. Kaya heto ako, nag-a-apply. Ang bilis naman kumalat ng balita. Ayoko lang na baka ang iba ay hindi marunong magpahalaga sa kagandahan. Siyaw mo. Huwag kang magbiro dito. Ang bagay na ito, mas mabuting huwag mong ipagsabi kahit isang salita. Kung hindi, hindi hahayaan ng tatay ko ang isang lalaking sumisira sa reputasyon ng kanyang anak na mabuhay sa mundong ito. Alam ko.
Boss Kiao. Bakit po kayo narito? Narinig ko kay Xiao Liu na. Sobrang abala ka raw sa trabaho hanggang hating gabi ka makailan. Kaya naisip kong bisitahin ka. May counting problema lang po sa kumpanya kamakailan. Kailangan lang ayusin. Hindi lang kaunting problema, yan, di ba? Alam nyo na po. Anak. Ang gusto kong sabihin ay, wala itong saysay ang ginagawa mo. Boss Kiao. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Ang laban mo kay Xi Lingchen. Gaano ka kasigurado? 50-50. Isa. Wala kang ang pag-asa, di ba? Boss Kiao. Ang gusto kong sabihin ay, hindi kung kaya mo siyang talunin, kundi kung bakit ka lalaban ng kalunan para sa isang babae. Higit sa lahat, ang babaeng ito ay hindi alam na para sa kanya ang ginagawa mo. Sa tingin mo, may saysay pa ba ang ginagawa mo? Tay, naiintindihan ko na. Sa wakas, tinawag mo na akong Tay. Pero ang kumpanya. Dati, para sa kumpanya. Para sa sarili kong kagustuhan, iniwan kita, iniwan ko ang nanay mo. Ngayon na ang panahon para magbayad. Bakit mo naisipang yayain akong kumain ngayon? Kasi basi ako nitong nakaraan, wala akong oras para samahan ka. Kaya, babawi ako sa'yo ng masarap na hapunan. Saj, ibig mong sabihin ayaw mo sa luto ko? Paano naman? Hindi. Ay teka, hindi ba sabi mo ang negosyo ng kumpanya? Maayos naman ang takbo, di ba? Bakit bigla akong naging abala uli? Zixia. Ibig kong sabihin, kung wala na akong lahat. Wala ng Kiao Corporation at hindi na ako si Boss Kiao Gelar, bibigyan mo pa rin ba ako ng pagkakataong ito? Ang pagpayag kong makasama ka, hindi kailanman dahil sa mga walang kwentang bagay na yan. Sa katunayan, mas gusto ko pa nga ang ikaw noong doktor ka pa. Noong panahong iyon, may kislap sa mga mata mo kapag inaalagaan mo ang mga pasyente. Kung hindi lang dahil kay Xi Lingchen. Teka, Bakit? bakit mo biglang tinatanong sa akin yan? Wala naman. May counting problema lang sa kumpanya. Si Xi Lingchen ba yan? Ginugulo ka na naman niya? Xi Lingchen, lumabas ka. Mag-usap tayo. Seg, saan tayo pupunta? May night market sa labas ng subdivision. Kung ayos lang sa'yo. Hindi ayos sa akin. Kung gayon. Hindi mo ba ako anyayahang umakya? Natatakot kang kainin kita. Gutom ka ba? Kung ikaw ang nagluto. Hindi ako ayaw kumain ng isang mangkok. Kung gayon, sumama ka sa akin sa itaas. Ikapitong palapag, silang ang unit, ama. Paano mo nalaman? Araw-araw kitang nakikitang kumapasok. Hinihintay kong umilaw ang ilaw, bago ako umalis. Dahan-dahan ka lang kumain, baka mabulunan ka. Hindi ba't gusto mo akong kausapin? Tungkol saan? Dahan-dahan ka lang kumain, baka mabulunan ka. Hindi ba't gusto mo akong kausapin? Tungkol saan? Ikaw. Maayos ka ba nitong mga nakaraang araw? Ayos lang naman. Tulad pa rin ng dati. AMM. Ikaw. Ayos din ako. Ang pakiramdam umuling pagiging malaya talagang napakasarap. Ito lang ba ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta rito? Hindi. Ang kumpanya ni Senior Lu. Wala akong kilalang Senior Lu. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Sanay na akong tawagin siyang Senior Lu, hindi pa ako sanay magpalit ng tawag. Yezitsia. Hindi na siya ang dating Lu Siming. Siya ba ang nagkapunta sa'yo para magmakaawa sa akin? Hindi. Hindi pa niya alam. Huwag mong sabihin sa kanya. Talagang iniisip mo siya, ano? Salamat sa pagkain. Alis na ako. Si Lingchen. Pwede mo ba siyang palayain? Wala siyang ginawang masama. Bukas ng 4:00 ng hapon. Puntahan mo ako sa opisina. Pag-iisipan ko. Hoy Lee, tingnan mo nga, paano ako sa suot na to. Boss Che. Wala akong alam sa fashion, alam nyo naman. Alam nyo naman. Hay, nagtanong pa ako sa'yo. Pero sa tingin ko, Boss Che, kahit ano pa ang suotin nyo, maganda pa rin kayo. Talaga, Opo. Nga pala, Boss Che, may meeting kayo mamayang 3:30 tungkol sa bidding. Huwag niyong kalimutan. reschedule mo. Ha? May importante akong gagawin mamayang hapon.
Lee, anong oras na? Boss C, may relo ka naman, di ba? Ling Chen, Hindi ba't napagkasunduan nating mag-isa ka lang pupunta? Bakit ka nagdala ng kasama? Kapag kailangan ako ni Zitsia, nandyan ako. Hindi tulad ng iba. Na puro paninisi lang ang alam. tama na, Senyor Lu. Umuwi ka na muna. May gusto akong pag-usapan ng kaming dalawa lang. Sej. Pagkatapos ninyong mag-usap, susunduin kita uli. Ling Chen, Tigil. Umalis ka na. Umalis ka. Umalis ka. Tingnan mo to. Gusto mo ba to? masyado namang mahal yan. Kung gusto mo, bilhin mo. Hindi ka pa ba nakakabili ng regalo para kay Zixia? Nakita ko ang jewelry box niya, walang laman. Anong klaseng asawa ka ba? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng singsing para sa isang babae? Ling Chen, hindi ba't napag-usapan na natin kagabi? Pupunta ako mamayang hapon. Tapos na ang pamilyang Kiao. Pero kagabi tayo. Sinabi ko nga, kung pupunta ka ngayon, pag-iisipan ko. Hindi mo ba kayang pag-isipan uli? Malinaw na ang pag-iisip ko. Tapos na ang pamilyang Kiao. Naiintindihan mo ba? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Para lang pakawalan mo siya? Mahal na mahal mo ba talaga siya? Sige, lumuhod ka. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. At takakawalan ko siya. Si Ling Chen, masaya ka na ba ngayon? Tapos na ang pamilyang Kiao. Lumuhod ka. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. At takakawalan ko siya. Si Ling Chen, ang lupit mo. Lu, doktor ka rin. Paano mo hindi naintindihan na kailangan ng buntis ang sapat na pahinga? Iham. Biglaan ang nangyari. Hindi ko rin naman inasahan. Ito ba ang bagay na hindi mo inaasahan? Noong nagpa-check up ang asawa mo, sinabi ko na sa kanya na hindi stable ang posisyon ng sanggol niya. Kailangan niya talagang mag-ingat. Ano ang nangyari? Naging ganito ang sitwasyon. Ang bata, kumusta? Okay naman ang bata. Pero hindi maganda ang kalusugan ng buntis. May posibilidad na makunan. Kailangan talagang maging mas maingat sa susunod. Kung ang batang ito ay ipapalaglag, malaki ba ang magiging epekto sa katawan ng ina? Bakit mo naman naitanong yan? Sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang katawan, kung hindi niya itutuloy ang pagbubuntis, mahihirapan na siyang magbuntis sa hinaharap. Sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang katawan, kung hindi niya itutuloy ang pagbubuntis, mahihirapan na siyang magbuntis sa hinaharap. Gising ka na. O manhin, naabala na naman kita. Kung magiging formal ka pa sa akin, magagalit na ako. May sinabi ba ang doktor? Wala naman. Medyo mahina lang ang resistensya mo. Wala namang maluba. Pero, sa susunod, bawal na yan. Ang bata? Malusog ang bata. Wala nang ibang sinabi ang doktor. Wala. Bakit? Nag-alala ka pa rin? Dati tuwing nagpapa-check up ako, palaging tinatakot akong doktor na yon. Ngayon, wala siyang sinabing kakaiba. Medyo naninibago ako. Opo, Boss C, sinabi ko na, huwag mo akong guluhin. Umalis ka. Miss Yi, kahapon, nang umalis siya sa kumpanya, nadapa siya. Nasa ospital siya na yon. Ano? Ang pasyenteng babae na may apelidong Ye, dumating kagabi. Nasaan siya? Tanungin mo sa front desk. Paano ko malalaman? Boss Kui, Nasa 307 sa ikatlong palapag si Miss Yi. Bakit hindi mo agad sinabi? Ay, Boss C, bakit hindi mo muna tanungin ang director? Sa sitwasyon ni Miss Yi na yon, siguro kahit tanungin mo, hindi siya magsasalita. Tama. Anungin muna ang direktor. Ano? Buntis siya. opo. Ayon sa prenatal report, 3 buwan na siya. 3 buwan. Sakto sa panahong naghiwalay kami ni Zitsia, ang ama ng bata. Si Yarlu. Yung doktor na sinabi mong palayasin. Tuwing may prenatal check-up si Miss Yi, siya palagi ang kasama niya. Alam mo pa bang umuwi? Tingnan mo ang ginawa mo. Ma, Nakita mo na ba si Zixia sa ospital? siya. Ayos lang. Ayos din ang bata niya. Bata, Siya. Ayos lang.
Ayos din ang bata niya. Bata, Ang anak niya at ni Kiao Siming. Ma, nagkamali ba ako? saan ka nagkakamali? Nung kasama ko siya, hindi ko siya pinahalagahan. Nung narealize ko na, hindi ko natupad ang mga pangako ko sa kanya. Dapat sana, kung umalis siya sa akin, masaya sana siya ngayon. Pero dahil sa inggit ko, inapaluhod ko siya habang buntis. Halos mawala ang bata niya uli. Anak ko. Mali ka nga. Pero ang mas malaking pagkakamali mo ay, dahil sa utang na loob noong bata ka pa, binayaran mo ito ng paulit-ulit. Gusto pa niyang isugal ang buong buhay niya. Ma, Gaano man kalaki ang utang na loob, may hangganan din yan. At saka, tungkol sa nangyari noon, hindi lang dapat pakinggan ang kanyang panig. Yezixia, Tita, bakit po kayo narito? alam ni Ling Chen na nagkamali siya, kaya nahihiya siyang harapin ka. Kaya ako na lang ang pinapunta niya. Tita, hindi ko po siya sinisisi. Sarili ko pong desisyon ng lahat. Ikaw palagang bata ka, napakabait mo. Nang malaman ko kahapon, halos mamatay ako sa galit. Tita, salamat po sa pag-unawa ninyo sa akin. Matagal na kitang itinuring na sarili kong anak. Kahit na ikaw at si Ling Chen ay walang kapalaran bilang mag-asawa, umaasa pa rin ako na ituring mo akong ina. Naghanda ako ng abalonsok. Tikman mo. Yezixia, Bimili ako ng. Kayo po se. ikaw si Lu Siming, tama? Ako ang nanay ni si Ling Chen. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tulad ng ngalang kwentang batang yun. Ako, talagang gusto ko si Zixia. Basta't alagaan mo siya ng mabuti. Ang tungkol sa inyong dalawa, buong puso ko itong sinusuportahan. Hello, Doktora, gusto ko lang itanong, si Zixia sa room 307, kumusta ang kalagayan niya? bakit ka na naman nagtatanong? Kayo bang mga kamag-anak, hindi niyo ba kilala ang isa't isa? Ako ang biyenan niya. Nagkaroon lang ng kaunting problema ang mag-asawa. Ikaw ang biyenan niya. Nasaan ang asawa niya? Hindi siya dumarating sa bawat prenatal check-up. Gusto pa ba niya ang asawa at anak niya? Doktora, ano ang sinasabi mo? Bakit parang masaya ka pa? Sabi ko, bakit hindi dumarating ang asawa niya? Pero narinig ko sa news na may lalaking kasama siya tuwing nagpapa-prenatal check-up siya. Kapatid niya yon. Umuwi ka na at kausapin mo ng maayos ang anak mo. Hindi maganda ang kalusugan ng pasyente. Paano magiging ganyan kawalang bahala ang isang asawa at ama? Sige. Sasabihin ko na yan pagbalik ko. Salamat, Dok. Ma'am, uwi na ba tayo? Uwi tayo. Nga, pakitignan mo pa to. Pakihanap mo. Kailan unang nagpa-check up si Zixia sa Ospital Thailand? Yan nangyari. Tignan mo rin yung report noon. Kung ilang weeks na ang pagbubuntis niya. Opo, ma'am. Ma'am, yung hinahanap nyo, nahanap ko na. Sabihin mo na. Unang pumunta si Miss Yi sa ospital ay 1 buwan at 3 araw pagkatapos niyang lumipat dito. 6 na weeks na ang bata noon. Narito yung report. Yolk sac at embryo. Yolk sac at Humigit embryo. kumulang 16 na Humigit kumulang mm ang 16 haba na ng mm Yolk sac at ang embryo. Sige. Humigit kumulang 16 na mm Gets ang ko haba ng na. embryo. Tara, hanapin natin si Ling Chen. Hello, magkita tayo sa usual na lugar mamaya. Miss Kiao, ang sabik-sabik mo naman. Kahapon lang naman tayo. Wala na akong oras. Kailangan kong mabuntis agad. Kaya pala, Siyaw mo, pinagbabawalan kita. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat alam. Huwag kang masyadong magtanong. Ang pagbuo ng bagong gamot ay halos tapos na. Ngayon, ang marketing department ay kailangang makipagtulungan ng maayos sa ibang departamento. At ang mga susunod na, Ling Chen. sandali lang. Ma, bakit to kayo nandito? Anak, Magiging tatay ka na. Ma, bakit to kayo nandito? Anak, Magiging tatay ka na. Ako. Ang anak sa tiyan ni Zixia ay sayo. Pero si Kiao Siming. Nang bisitahin ko siya sa ospital kahapon, ang paan ng pakikitungo nila sa isa't isa ay hindi palaga tulad ng magkasintahan. Kung si Zixia ay talagang nagdadalang tao sa anak niya, hindi ganoon ang tingin niya sa kanya. Haka-haka lang yan. Na-check ko na. Nang magbuntis si Zixia, hindi pa siya umalis sa bahay natin. Pero tayong dalawa, Ano man ang mangyari, ibalik muna natin siya sa bahay. Buntis siya, mag-isa siya sa labas. Sobrang hirap na. hindi na nga niya ako masyadong pinapansin ngayon. Anak pa ba kita? Ikaw, bakit ang bagal mong umintindi? Sasabihin ko sa'yo. Boss Tse, kung may kailangan ka, magpadala ka lang ng tao para mag-utos. Diretsahan na akong magsasalita. Ang pasyenteng babae noon, si Zixia, ay asawa ko. Ang bata sa tiyan niya ay anak ko ni si Ling Chen. Ang bata sa tiyan niya ay anak ko ni si Ling Chen.
Kaya siya, at ang bata sa tiyan niya, kailangan mong alagaan ng mabuti. At saka, kung gusto niyang umalis, o kung may ibang gustong palisin siya, gawin mo ang lahat para pigilan siya. Huwag mo muna siyang palisin sa ospital. Kung may mangyari sa kanya, ang ospital na ito, hindi na kailangang magbukas pa. Opo, Boss C. Ngayon din po, ayusin ko para kay Miss Ye ang isang espesyal na nurse. Sig. Binibining kayaw, sa araw-araw na magkasama tayo, wala ba tayong makapagparamdam ka ba ng pagmamahal? Hindi ka hamak na mas magaling kay Kuya Ling Chen. Kung ganyan ang sasabihin mo, masasaktan ako niyan. Tutal, sa kama, mas mapapasaya kita kaysa sa kanya. Kuya, may oras ka bang magkita tayo? Sa isang banda, tayo ay magkamag-anak at magkaalyado. Ano ang gusto mong sabihin? Magtulungan tayo para paghiwalayin sila. Si Zixia ay sayo, si Kuya Ling Chen ay sa akin. Ano sa tingin mo? Hindi ako sang-ayon. Huwag kang magmadali. Hanggat nandyan ang bata, kahit paisipin niya ang ugnayan ng dugo ng bata, hindi niya magagawang tuluyang putulin ang koneksyon kay Kuya Ling Chen. Pero hindi na ulit mabubantis si Zixia. Ito na siguro ang huling pagkakataon niyang maging ina. Mahilig siya sa mga bata. Ayoko. Kuya, dapat marunong kang pumili. Kung hindi mo ito gagawin, mawawala siya sa'yo. Ang bilis mo namang nakabalik. Zixia. Si Ling Chen. Salamat. Para saan? Salamat sa pagtupad mo sa pangako mo. Hindi mo na ginulo si Senyor Lu. Zixia. Kung wala ka ng ibang sasabihin, pwede ka nang umalis. Alam ko na ang lahat. Ano ang alam mo? Anak ko ang bata, di ba? Bumalik ka na sa akin. Zixia. Madali lang sabihin yan. Paano si Kyaok Sinyo mo? Pumayag ba siya? At anong magiging posisyon ko kung babalik ako sa'yo? Ang ex-wife mo? Kabit? O mistress? Katawad. Kasalanan ko ang lahat. Alam kong galit ka sa akin. At dapat kang magalit sa akin. Hindi. Hindi ako galit sa'yo. Ayoko lang ng ganitong buhay. Ayusin ko ang relasyon namin ni Tsinyu. Maniniwala ka sa akin. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Hindi na tayo pwedeng magkabalikan. Ang batang ito ay anak ko lang mag-isa. Ako lang ang magpapalaki sa kanya. Ye Zixia. Ano man ang sabihin mo, hindi ko babaguhin ang isip ko. Luluhod ako sa pintuan hanggang sa patawarin mo ako. Si Ling Chen. Kumuha ka ng isang bote ng pampalaglag mula sa bodega para sa akin. Palitan mo ang pakete ng multivitamins. Kuya Ling Chen, umuwi na tayo. Umuwi ka na. Hindi ako uwi. Bakit? Hindi ka naman niya mahal. Tsinyu. Kung sasabihin ko sa'yo na hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo, magmamahal ka ba ng iba? Hindi ko kaya. Hindi ko magagawa. Hindi ko rin kaya. Hindi kita kayang mahalin. Dati, nagkasala ako sa kanya. Mula ngayon, babawi ako. Tungkol naman sa utang ko sa'yo, babayaran ko yan ng buong C Corporation. Si Ling Chen, nababaliw ka na. Umuwi ka na. Dahil sinabi kong luluhod ako hanggang sa patawarin niya ako. Hindi ako alis. Si. Lumuhod ka. Sana mamatay ka na diyan sa pagluhod. Hindi ba sinabi ko na, hindi ako babalik? Hindi talaga? Zixia. Si Ling Chen. Baliw ka ba? Pinatawad mo na ako. Natatakot ako na kung hindi pa kita patatawarin, hayaan kong ang isang CEO ng C Corporation ay lumuhod sa harap ng maraming tao. Bukas, ang mga reporter ay pupunuin ang aking silid sa ospital. Pero naisip mo ba, kung hindi ka lumabas, ako lang ang magiging headline. Pero ngayon, dalawa na tayo. Sa tingin ko bukas, paliligiran ka ng mga reporter. Nakakainis talaga. Boss Kiao Jelar. Umalis na si Miss Ye sa silid niya. Saan siya pumunta? Siya, Bilisan mo. nasa labas siya ng ospital.
kasama si Boss Qui. Zitzia. Huwag mo akong sisihin. Ma, Sa wakas, nakabalik na siya. Mabuti at nakabalik ka na. lumuhod ako sa labas ng silid niya buong araw, bago niya ako pinatawat. Ang proud mo naman, no? Zitzia. Hindi na kita bibitawan. Si Ling Chen, pakinggan mo, kung papalayas mo ulit si Zitzia, aalis din ako kasama siya. Hindi na kita tutulungan. Naku ma, wag naman ganyan. Sige na, sige na. Mag-shower ka na at magpalit ng damit. Baka naman si Zitzia, bagong balik pa lang, ikaw pa ang magkakasakit. Tapos si Zitzia pa ang mag-alaga sa'yo. Tingnan mo, laging nag-alala na mapagod ka. Ang anak ko naman, wala nang pake sa akin. Ang anak ko talaga. Halika. Mabuti at nakabalik ka, ang saya-saya ko. Wala akong kausap. Kuya Ling Chen, may magandang balita ako para sa'yo. Mama, Anong magandang balita yan? Buntis ako. Impossible. Hindi pa nga tayo nagkakasama, paano ka mabubuntis? Kuya Ling Chen, nakalimutan mo na ba? Nung gabing yon. Kuya Ling Chen, Zitzia. Kuya Ling Chen. Hindi ka ba masaya? wala ka bang gustong ipaliwanag sa akin? Simula nang umalis ka, nalungkot ako. Araw-araw kitang iniisip, pero hindi kita pwedeng kuntahan. Ang depression ni Sinyu, hindi ko rin pwedeng baliwalain, pero hindi ko siya kayang mahalin. Ikaw lang ang nasa puso ko. Kaya, Kaya araw-araw akong nagpapabusi sa trabaho, para hindi ako maging malungkot, para hindi masyadong masakit. huwag mo nang sabihin ang mga walang kwentang bagay na yan. Ang bata sa tiyan niya, anong nangyari? Nung gabing yon, nilagyan ako ng gamot. Akala ko ikaw yon, kaya Nilagyan gamot? Si Kiaok Sinyue ang naglagay sa'yo ng gamot? si Mama. Impossible. Sa simula, hindi rin ako naniwala, pero kinumpirma ko kay Yaya Liu. Nasa bahay na natin siya ng maraming taon. Kilala ko ang pagkatao niya. Siguradong hindi siya magsisinungaling. Kung gayon, ikaw. Natanong mo na ba si Mama? Hindi pa. Miss Kiao, Ma, wala akong pakialam kung paano mo nabuntis ang batang ito. Dahil kay Ling Chen ito. Hindi ito tatanggihan ng pamilyang Si. Kung handa kang ipanganak siya, pinapangako ko, ako mismo ang magpapalaki sa kanya. Magkakaroon din siya ng bahagi sa Si Corporation sa hinaharap. Ma. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang aksidente noon. Nalaman ko na ang totoo. Anong totoo? Ang nagmamaniho ng lasing at naging sanhi ng aksidente noon ay hindi ang ama ni Zitzia, kundi ikaw. Hindi ko sinabi kay Ling Chen dahil gusto kong bigyan ka ng huling kaunting dangal at respeto. Ngunit ang pamilyang Si ay hinding-hindi kukuha ng ganitong uri ng manugang. Hindi ganoon. Sa totoo lang, utang mo ito kay Zitzia. Ang kanyang mga magulang ay namatay dahil sa iyong pagmamaneho ng lasing. At siya pa rin ay kailangang magbayad sala para sa isang gawa-gawang krimen. At nagtiis ang maaming paghihirap. Paano ka nakatulog ng mahimbing? Asensya na. Hindi man lang ako nakapagpaalam noong umalis ako. Zitzia. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Salamat, Sinyo Lu. Ano ang plano mong gayon? Mananatili ka na lang ba sa pamilyang Si? Plano kong bigyan ulit ng pagkakataon si Xiling Chen. Kasi, Siya ang ama ng bata. Mahal mo ba siya? Ayoko mang aminin. Pero sa tingin ko, mahal ko siya. Hindi pa sila nagdi-divorce ni Finyu. Si Papa siguro, tutulungan si Finyu. Natatakot ako na kapag bumalik ka, masasaktan ka lang. Dahil nagpa siya akong bigyan siyang isa pang pagkakataon. Dapat ko rin siyang bigyan ng isa pang tiwala. Sinabi niya, bigyan ko siya ng kalahating buwan pa. Para ayusin ang lahat. Kaya maghihintay ako ng kalahating buwan pa. Kasi ang tagal ko nang naghintay. Zitzia, ikaw. Tama na, Sinyo Lu. Alam kong para sa ikabubuti ko yan. Pero sana maging masaya ka rin. Sana. Sana makahanap kang sarili mong kaligayahan. At maging masaya, Zitzia. Sana maging masaya ka rin. Nga pala. Ito ang aming kumpanya na bagong gawang mixed vitamins. Para ito sa mga buntis na mahina ang katawan. Hindi pa ito nilalabas sa merkado. Kukunin ko muna ang isang boat para sa'yo.
Maraming salamat, Senyor Lu. Walang anyuman. Miss Kiao, hindi ko talaga ito magagawa. Yaya Liu, ano ba ang ginagawa mo? Miss Kiao, sinabi mo sa akin na magsinungaling sa iyong master noon, at ginawa ko ang sinabi mo. Pakiusap, pakawalan mo na ang anak ko. Kung tutulungan mo akong palitan ang gamot na ito, hindi ko lang ibabalik ang anak mo ng walang galos. Bibigyan din kita ng pera para hindi ka na mag-alala sa pagkain at inumin sa natitirang buhay mo at magkaroon ng payapang pagtanda. Miss Kiao, ayoko ng pera. Ang gusto ko lang ay pakawalan mo ang anak ko. Pakawalan mo kaming mag-ina. Kung ayaw mo. Kung gayon. Masisiyahan ang Kiao Medical na magkaroon ng isa pang organ donor para pag-aralan ng research team. Hindi po, hindi po. Ako na po ang gagawa. Ako na po. Yaya Liu. Sa hinaharap, marami pang magagandang araw ang naghihintay sa'yo. Pasok. Miss, heto po ang bird's nest. Yaya Liu, ilagay mo muna dito. Inumin ko yan pagkatapos ko uminom ng gamot. Miss, May problema po ba? baka mas mainam na inumin mo muna ang bird's nest. Yaya Liu, bakit ka parang kakaiba ngayon? Ako lang naman ang matanda. Matagal na akong hindi nakikita ang miss. Tapos ngayon, kailangan mo ng extra care. Natakot lang akong hindi kita maayos na maalagaan. Anong extra care pa yan? Tingnan mo, mula nang umuwi ako, ang pag-alaga mo sa akin, tumaba na ako ng ilang kilo. Basta hindi ka po nagdadamdam, okay na po. Yaya Liu, hindi ko kailaman itinuring na katulong ka lang. Alam ko kung gaano ka kabuti sa akin at naramdaman ko yon. Miss, Ano po to, Yaya Liu? Tumayo ka na po. May nangyari po ba? Ang proyekto ng amusement park sa development zone, ayos na po. Susunod. Boss Chi, nahimatay si Miss Yi sa bahay. Anong sabi mo? Sir, Ang kalagayan ni Miss Ye ngayon talagang hindi maganda. Kasalukuyan naming pinaghihinalaan na may nakain siyang kung ano. Pero lahat ng test results namin, walang ipinapakitang anumang abnormalidad. Ma, si Zitsia, hindi pa rin ba siya nagigising? Nang dalhan siya ni Yaya Liu ng bird's nest, nahimatay na siya sa kwarto. Zitsia, Hindi ka welcome dito. hayaan mo akong makita si Zisha. Sabi ko, hindi ka welcome dito. Umalis ka sa daan. Ako ang nagbigay ng gamot kay Zisha. Ako lang ang nakakaalam kung paano siya ililigtas. Anong sabi mo? Ako ang nagbigay ng gamot kay Zisha. Ako lang ang nakakaalam kung paano siya ililigtas. Anong sabi mo? Sika. Nagkamali ako. Patawad. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Kiao Siming. Linawin mo ang sinasabi mo. Hindi ko naisip ng maayos. Takot ako kung ipanganak ni Zitsia ang bata, wala na akong pag-asa sa kanya. Kaya, pinalitan ko ang gamot sa supplements ng pampalaglag. Gago ka. Pero, hindi siya dapat nawala na malay. Ang gamot na to, gawa mismo ng aming grupo. Hindi ito makakasama sa ina. Ibig mong sabihin, ito ba? Ito yon. Hindi. Mali. Pinalitan ang gamot na to. May pumalit dito. Sa taong pumalit ng gamot, sino ang hinala mo? Mukhang gawa rin ito ng aming grupo. Gamot na sariling inimbento. Ang mga taong may access dito. Kiao Xingyu. Tama ba? Sanga. Siguradong siya. Hahanapin ko siya ngayon. Sandali. Ito naman, ikaw ba ang nagbigay nito kay Zixia? Ito yon. Zixia, bumangon ka na. Ma, ano ba talaga ang nangyari? Noon. Anong nangyari dito? Miss, patawad po. Pinalitan ko ang gamot mo. Kailan? Kagabi, Hindi ko pa nainom ngayon. Bakit? binihag ni Miss Kiao ang anak ko.
Kung hindi ko ito ginawa, siya ang magiging test subject para sa bagong gamot ng Kiao Medical. Anong gamot ang pinalitan ni Kiao Xinyu? Si Miss Kiao ang nagpali. Hindi ko rin alam. Yaya Liu, ayos lang. Hindi naman ako nasaktan, di ba? Magkunwari ka na lang na walang nangyari. Tawagin mo si Mama. Pag-usapan natin kung paano ililigtas ang anak mo. Ganyan ang nangyari. Ganyan ang nangyari. Aya, pinaglaro ko si Zixia sa eksenang ito. Ang anak ni Yaya Liu ay ligtas nang nakabalik. Tungkol naman kay Kiao Xinyu, kung paano siya paurusahan, nasa sayo na yan. Boss Chi, naalala mo pa ba ako? Sino ka? Pasensya na. Nakalimutan ko, noong nakaraan, nang dukutin sina Miss Ye at Miss Kiao, gumamit ako ng voice changer. Ikaw yan. Ikaw pa ang may ganang tumawag. Huwag kang magmadali, Boss Chi. May ipaparinig ako sa iyong recording. Nasaan si Yezitsia? Bakit hindi mo ginawa? Ang ipinapagawa ko sa'yo, ginawa ko naman po. Lahat ng utos ninyo. Kaso lang, nagkaroon ng kaunting aberya sa huli. May dumating para iligtas sila. Gusto ko sana, pero nang makita kong kuya mo pala. Paano ko magagawa yon? Ay, may isa pa palang recording. Mas magugustuhan yan ni Boss Tsai. Balita ko, ikinulong ng nanay mo si Miss Kiao. Ano? Gusto mo bang makipagdeal sa akin? Kuya Ling Chen. Kuya Ling Chen. Kuya Ling Chen. Sinyu. Sinyu. Hindi ko alam kung kailan ka nagsimulang maging ganoon kasama. Dahil ba sa gamot na yon? Nawala ng malay si Yezitsia, di ba? Kaya kong ipaliwanag. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Paano mo ipapaliwanag ito? Hello, magkita tayo sa dati nating lugar mamaya. Miss Kiao, ganoon ka ba kadesperada? Hindi ba't kagabi lang tayo? Wala na akong oras. Kailangan kong mabuntis agad. Alam ko na ang totoo sa likod ng kidnapping. Naisulat ko na rin ang divorce papers. Ipapadala ito mamaya. Iniligtas ko ang buhay mo. Hindi mo ito magagawa sa akin. Matagal ko nang nabayaran ang utang ko sa'yo. Gusto mo bang linawin ko pa? Ang anak sa sinapupunan ni Zixia, ang buhay na yon, ibinalik ko na sa'yo. Ibinalik ko na sa'yo. Zixia, nagulat ako na dumating ka ngayon para makipagkita sa akin. Nandito ako para sabihin sa'yo ang dalawang bagay. Ang una, nagpapasalamat ako sa'yo sa lahat ng taon ang pag-aalaga mo sa akin. Alam ko ang intensyon mo. Pero hindi ko talaga kaya ang suklian yon. Kung may susunod na buhay, hayaan mong ako naman ang magmahal sa'yo. Zixia, Ang pangalawa, pwede bang huwag mo nang sabihin? huwag na tayong mag-ugnayan pa pagkatapos nito. Bilang isang ina, hindi ko talaga kayang kalimutan ang mga ginawa mo sa akin. Kung sakaling saktan ka ulit ni Feeling Chen, pwede kang bumalik sa akin anumang oras. Hihintayin kita. Sige na. Kung sakaling iwanan ko siya, sa tingin ko, hindi pa rin ikaw ang pipiliin ko. Gabi na. Hinihintay pa ako ni Ling Chen. Mauna na ako. Zixia, Zixia, Bakit ka umakyat dito? ang tagal mo sa taas. Akala ko tumakas ka na kasama ng iba. 20 minuto lang yon. Mrs. ko, umuwi na tayo. Gusto mo ba? Matagal na tayong mag-asawa. Ganyan ka pa rin. Pakasalan mo ako. Zixia, ang utang ko sa'yo, babayaran ko ng paunti-unti.